Usap-usapan ngayon ang nadiskubre di umano sa labi ng pumanaw na aktres na si Jacqueline Jose matapos siyang makremate. Ito ang naging revelasyon ng kapatid ni Jacqueline at dati ring aktres na si Veronica Jones nang makapanayam siya ng ilang members ng media sa burol ng nanay ni Andy Eigenman sa Arlington Memorial Chapels. May nakita raw green bounce sa labi ni Jacqueline na hindi karaniwang nakikita sa katawan ng mga tao. Sabi ni Veronica, kapag nagtataglay ng green bound ang isang tao, tunay daw na mabuti ang puso nito. Hindi lahat ng tao na na-cremate meron noon, very rare. Nakita si Jacqueline na meron, ang ibig sabihin daw noon good heart, pahayag ni Veronica Jones. Agree naman dito ang ilang nasa burol dahil totoo naman daw na napakabait at may mabuting puso ang pumanaw na aktres. Sa isang article sa internet tungkol sa green bones, ganito ang sinasabi, pagkatapos ng cremation at may nakitang green bones, may ginawa umanong kabutihan ang yumao nung ito ay nabubuhay pa. Ayon sa paniniwala ng mga Chinese, bihira lang itong makita kaya kapag nakakita ng green bones sa cremation, dapat itong itabi ng pamilya dahil magsisilbi itong pampaswerte. At ang ilan ay ginagawa pa itong kwintas. Pero kukunin ni Andy o Jane. May sinasabi silang green bones. Oo. Ano daw ang ibig? Hindi lahat ng tao na na-cremate meron nun. Very rare. So, very rare na nakita si Jane meron. Ang ibig sabihin daw nun ay good heart. Good heart talaga siya. Good heart Totoo and naman it's true. lucky also kung makakuha yung mga family, you know. Yeah. So, talagang imagine mo talagang she has a beautiful heart. Nakakaiyak pero it's nobody has that maraming mabait siya. Hindi basta nakakakuha ng ganun sa Yeah. Kaya ang swerte-swerte ni Jane. Pero ano lang ang gusto ko lang tanong sa'yo. Paano mo anong description mo sa kapatid mong si Jane? Si Jane mapagmahal. Matindi magmahal. Down to earth. Maawain. Napakabait na tao. Walang masamang tinapay. Yung mga maliliit, mas mahal niya yan. Yung mga crew, staff, mga ayaw niya yung mga kasosyal. Gusto niya yung gusto niya nakikipag siya sa mga lahat. Kasamaan sa trabaho na mas Ibig sabihin wala siyang masama. mamimiss namin siya. Hindi ko na siya mapapanood. We love her. We love her. We all love her. We all love her. Napakabait na niya. Pero base sa isa pang website about green bones, ito naman ang nakasulat. After careful analysis of these colorations in both crematorium and experimentally burned animal bones, the authors suggested that these colors could be due to the presence of different metal ions during cremation, copper for the pink color, iron for the green and zinc for the yellow. Samantala, usap-usapan din ang naging eulogy ni Coco Martin para kay Jacqueline Jose. Inilarawan niya bilang mapagmahal, matindi magmahal, down to earth, maawain. Napakabait na tao at walang masamang tinapay, kaya sigurado na mamimiss siya ng lahat sa industriya. Huling pamamaalam, of course, ni Coco Martin sa kanyang Mami Jane. At ito po ay naganap sa eulogy ni Coco Martin nung nakaraang panggabi dito sa Arlington Memorial Chapel sa wake po o lamay ni Miss Jacqueline Jose. Alam mo, ito yung eulogy na ala akong nakitang luha na sumasabay sa sipon at sa pawis. Wala akong nakitang luha na tumutulay sa pisngi, pero naramdaman ko, nakita ko na lang sarili ko, lumuluha ako dahil kay Coco Martin. Napakasinsero, iba talaga kapag puso ang nagsasalita, tumatawid sa nakikinig at nakakakita, Romel. Correct. At saka nararamdaman mo kasi na yung pakiramdam ni Coco Martin na buong puso niyang ginawa yun nang hindi pa mangyayari ang lahat ng ito. Talaga bukal sa kalooban niya yung ginagawa niyang pagtulong sa mga artista na binibigyan niya ng trabaho. At minsan pa pinatunayan ni Coco Martin yung katotohanan tungkol sa premonition at merida.
Akalain mo, nagkukwentuhan sila ni Cherry Pie Picache, ang pinagkukwentuhan nila, mga namayapa ng artista na sikat at tinuturing na haligi ng ating mundo ng pelikula at telebisyon katulad ni na FPJ, Charito Solis, di ba yung mga ganon, o Eddie Garcia. Alam mo, hindi raw niya alam kung bakit at paano natapos na yung kanilang usapan ni Cherry Pie. Nung magkita ulit sila, yun pa rin si Jane ang kanilang pinag-uusapan. At natutuwa ako doon sa kwento niya na nagpasama siya sa Mami Jane niya sa isang piging. Ang sabi ni Jane, wala ako isusuot na damit, ipinamili niya sa Zara, di ba? Para lang siya samahan. Nung pauwi na sila, nakakatuwa yung kwento niya, anak, pwede ba tayong dumaan sa bibili lang ako ng beer? Di ba? At very Jacqueline Jose yun eh. Talaga pong palainom siya. Nako, ako na nagsasabi, tihaya na yung mga kasabayan niyan lalaki sa inuman. Nakatayo pa rin po si Jacqueline Jose. At sabi ni Coco, nag-inuman pa kami nung gabing yon. At doon niya na ikwento sa akin ang maraming aspeto ng kanyang buhay at kung gaano niya kamahal ang industriyang kinabibilangan namin lahat. At sinabi niya, napakaswerte po ng mga anak ni Mami Jane. Hindi nyo lang alam, baka akala ninyo makulit lang siya, baka nakikialam lang siya. Ang hindi nyo nalalaman ay kung gaano kayo kamahal ng inyong ina. Double-bladed yun eh, di ba? May talim yun eh, may talim yun. Na hindi nyo lang alam kung gaano kayo kamahal. Parang nga raw siya, parang naiinggit pa nga siya, di ba? Kung gaano pagtrabaho si Jacqueline, gaano kamahal niya ang trabaho niya para sa kanyang mga anak, sa pamilya niya. Totoo. Lahat, di ba? At saka yung sariwa pa kay Coco, yung huling taping niya, ni Jacqueline Lucey, nakapagbabay pa siya. At sinabihan siya, love you, nak. Sabi niya ron, love you, nak. Diba? Tsaka napansin daw niya na laging lumuluha, kahit hindi naman dapat lumuha doon sa mga eksena. Naramdaman din daw niya yung pagkalungkot. Ay, nako, nakakaano talaga. Nakakalungkot, huling pamamaalam ni Coco Martin kay Miss Jacqueline Jose na ang tawag po niya ay Mami Jane. Kasi sa pelikulang Masahista pa lang magkasama na sila. At totoo po na si Jacqueline Jose nagtulak sa kanya para tanggapin yung serye na inaalok ng ABS-CBN. Siya ang nagpalakas ng loob ni Coco Martin. Siya ang nagsabing, tanggapin mo na anak kahit para sa akin. Di ba? Yun yun. At galing. Malalim yung kanilang malalim ang kanilang relasyon bilang mag-ina. At super ramdam mo yung pagtatawid ng mensahe ni Coco Martin. Sabi ko nga sa'yo, walang luha, walang singhot, walang kahit ano. Pero tawid na tawid talaga yung sinseridad ni Coco Martin sa pagsasalita tungkol sa kanyang Mami Jane. Yes. Sana lahat ng mga magkakaibigan ganitong mag-ingat ng kanilang mga relasyon, Real talk to si Coco Martin magsalita, kaya damang-dama mo di ba? Real talk talaga, yung na tayo ng beer, ha? Di ba? Yung mga ganang eksena. Alam mo na, pag puso kasi nagsasalita, hindi ka maliligaw. Yes. Pero kapag bibig lang, mag-iisip ka na sasabihin mo. Kapag totoo ang sinasabi mo, hindi ka na mag-iisip ng kahit anong senaryo. Lumalabas yon mula sa puso, inilalabas ng bibig. Ganun yon, di ba? Sabi niya, nak, daan tayo sa bili lang tayo ng beer. At nag-inuman po kami nung gabing yon. Sabi niya, at ramdam na ramdam po natin kung gaano niya kamahal ang kanyang Mami Jane. At napakarami pong nagmamahal kay Miss Jacqueline Jose na ihahatid natin sa kanyang huling hantungan sa pamamagitan ng papuri sa kanya bilang pinakamagaling na aktres na Pilipino at Asyano sa Cannes Film Festival. Tangi, di ba? Dahil sa Marosa. Ayan.